Meet Maria Glorian Tomen, ang babaeng ipinanganak na may dwarfism. Sa pagnanais ng mga magulang ni Glorian na lumaki siyang maayos, pinalaki nila si Glorian na puno ng pagmamahal at paggabay. Kaya't kahit ano pang mga pambubuli o negatibong komento ang ibinabato sa kanya, mas lalo pa siyang naging matibay at may positibong pananaw sa buhay. Year 2017, tinayo ni Glorian ang Big Dreams for Little People na isang support group para sa mga tulad niyang may dwarfism. At dahil nga ang Oktubre ay Dwarfism Awareness Month, this morning, live nating makakakwentuhan ang isang inspiring and amazing woman na si Glorian Tomen. Kasama na po natin siya ng live dito sa studio, ang founding member ng Big Dreams for Little People, mga kada. Let's welcome Glorian Tomen. Good morning, Gloria. Good morning, Miss Pia, and good morning, mga kada. Kumusta po kayo? Yes, mabuti. Welcome to Kada Umaga. Opo, it's an honor po to have me. Yes. Gloria, since it's Dwarfism Awareness Month, very busy ba ang organization ninyo sa ngayon? Yes po, actually, kasi we will have a 3-day event this coming October 20. Okay. So it's our first time na mag 3 days po na event. Kaya medyo yung pag-organize challenging po talaga. So kasi yung usual po na assembly namin is half day lang siya. Okay. Isang araw. Then ngayon po kasi we will have visitors from the US na darating dito. And yun, para masulit naman po yung ano nila, yung punta. Yung stage tsaka punta nila dito. Gagawin po namin 3 days. And yung mga activities is gagawin namin per day. Okay. What kind of activities do you have? Like this year po, we focus on the medical aspect of dwarfism. Kasi karamihan pa rin po sa atin na yung general public pa rin hindi aware sa dwarfism na akala nila yung iba nakukuha sa yung pinaglihi, pinaglihi ako sa ganito, sa ganyan. They do not know na dwarfism is a medical condition. And most of 80% of little people are born to average height parents with no history of dwarfism in our families. So yun yung mga kailangan pa namin straighten out dyan sa 3-day activity. And then yun, yung parang there are 400 types then of dwarfism. Oo. Iba-ibang klase. Hindi porket ako, kapareho ko na yung isa, parang ganon. So, kailangan pala hindi lang little people ang mag-attend nitong 3-day activity na to. Pati, we have mga doctors, mga local doctors din po. Oo, pati mga average sized people because they're the ones who need to be educated. Diba? Tama ba? Oo. Kamusta na ba ang estado ng mga little people dito sa ating bansa ngayon? Glorian, meron bang improvement or are we still... Like you said a lot of people are still in the dark. So what is it like these days? Masasabi ko po, meron na rin po, pero hindi ko siya masasabing 100% na. Kasi there's still much to be desired, of course. Meron pa rin po kasing iba na parang yung tinatake advantage nila yung differences namin. Like, kunwari yung bibigyan ka ng job pero hindi yung ano kasi parang iniisip nila hindi pareho yung opportunities. Parang pag little people iniisip nila agad yung pang entertainment or pang circus or mga ganon. Yes. So we can do whatever average height people can naman, sometimes in a different way lang. So yun yung ano namin, gusto namin ipakita din sa mga tao na sa general public na height lang yung difference natin. But the kakayanan is exactly the same. Oo. So, in your case, Glorian, did you experience a hard time na makahanap ng trabaho, ng livelihood? Nung nag-apply ako, pagka-graduate, bago ako mag-apply po dun sa dati kong work, siyempre nag-try ako ng ibang mga companies din. So, nag-apply ako. And then, pero yung pakiramdam lang na parang tinitignan ka mula ulo hanggang paa. So, parang iniisip nila, parang feeling ko lang yung nasa akin, yung iniisip nila siguro yung parang, kaya ba niya tong gawin? Parang ganon. So, yun yung parang nasa isip ko pag ganon yung tingin. Kasi parang,
in a way na nakaka-discriminate din siya somehow. Based on your experiences talking to other little people, anong klase mga job opportunities lang yung nag-open up for them? Like ngayon, meron pong yung mga companies na lumalapit sa amin is yung mga sa call center, ayun, nagbibigay din ng opportunities. And then we have yung iba sa mga, yung mag-open ng restaurant. So, mag-hire ng mga little people na gagawing, parang, yun, yung parang magsiserve doon. And then, yun, mga cafe, mga ganon. Oo, pero kailangan themed. Kasi di ba yung ibang restaurant, kailangan theme pa nila. Is that okay for you or not? Honestly, depende kasi din po eh. Kasi ako, hindi ko rin naman kasi masisi yung mga yung mga fellow LPs ko na to accept all the jobs kasi kailangan natin mabuhay. Tama. So hindi ko rin ma-accept kung i-accept nila kahit degrading or what. Pero we always remind them na before na, pag may mga lumalapit, pag may mga ganyang opportunities, bago nyo i-accept, anuhin nyo muna, parang tingnan nyo muna kung talagang nakaka-offend ba to para sa akin? Or yung ma-degrade ba ako, parang ganun. Kasi lalo na, ang dami, itong di ba, parang lately din, dami mga scam. So, baka ganun. Oo. Since ang episode natin today, Glorian, is also about women, what is it like to be a woman tapos little person pa? Is it difficult? Hindi siya. Katulad ng halimbawa, do you experience, sa love life man lang, di ba? Meron daw mga na-research na mahirap daw talaga makahanap ng love life ang isang little person because usually daw men think of little people as little sisters. Or parang yung, hindi sa dinadown namin yung sarili namin. Pero parang yung, kasi parang tinitake advantage ka nila. Parang ganun. Ganun. Yung lang namin. In your case? Hindi, wala. Pero parang yung tingin ko kasi, yung ko, hindi naman sa nagja-judge din. And yun nga, hindi rin sa dinadown ko yung sarili ko. Parang kasi yung sa akin, kung yung mga average height nahihirapan, parang yung kami pa, 'di ba? Tapos ang dami ko rin kakilalang mga na single parent. So hindi ko na inaalam yung story kasi masyado ng personal yung mga Pero ang dami kong single parent na mga little person. In your case ba, anong tipo mong guy? Does he need to be a little person too or pwedeng average size? Sa tamang panahon. Pero doesn't matter. Doesn't matter. Pero yung gusto ko lang din i-share doon, like kasi yun nga, parang, yun nga yung sinabi ko kanina na 80% of us are born to average height parents with no history. Pag kami, yung gusto kong i-share, pag kami kunwari pareho kaming little person na mag-asawa, may possibility na magkaanak kami na dwarfism and yung average. Sa parang mix. Oo. Hindi porket pareho kaming maliit, ganun din yung anak namin. So hindi ko na ma-explain sa medical nun. So it's a genetic mutation pag ganun. And then yun. Meaning to say, your preference is any talaga. And then kung magka-asawa man or ka na average height, may possibility magkaanak ka rin na mix. Okay. You were saying something about health issues ng isang taong may dwarfism. What health issues should we be aware about ba? Depende kasi sa sa diagnosis po, Miss Pia. Parang like kasi ako, yung diagnosis ko is achondroplasia. So achondroplasia is the most common type of dwarfism. And yung sakit na parang ng achondroplasia is spinal stenosis. So, lahat ng patients with achondroplasia may spinal stenosis. What does that mean? Sorry. Yung sa likod. Okay, I know it has something to do with your spine, but it's a condition that makes you what? Kasi hindi ko kasi sabi ng mga doctors na na-meet ko, yung some are symptomatic kasi, some are asymptomatic. When I ask,
i-share ko lang din. Parang nung tinanong ko kasi, ano yung, kasi syempre na tumatanda, nagkakaedad din, di ba? So, kahit wala akong nararamdaman ngayon, syempre concerned din, curious din naman ako sa health ko and the mararamdaman para mag-ready. So, I consulted a dwarfism specialist. And then tinanong ko, di ba sabi ko, di ba Doc, you mentioned na yung common na sakit namin is yung spinal stenosis, sabi ko. And then, yes, sabi niya. Tapos sabi ko, ano yung mga common symptoms common symptoms ng may spinal stenosis, sabi ko. Sabi niya, some are symptomatic, some are asymptomatic, sabi niya. Tapos, parang binigyan niya ako ng example na, can you see that? Parang tinuro niya sa akin kasi nasa hotel room kami. Can you see that place? Sabi niya. Oo, sabi ko. Can you walk from here hanggang doon without stopping? Sabi niya. Sabi ko, oo, pero yun nga lang, pag hindi ako nagsastop, hinihingal ako, sabi ko. Ay, hindi, ibang usapan yung hingal-hingal. No? Kasi kahit naman yung mga average height, ano na yun, sabi niya, nararamdaman din niya. Pero can you walk here hanggang doon na hindi tumitigil? Oo, sabi ko. Ayun, sabi niya, kunwari, next year, sabi niya, you cannot walk a mile without stopping, sabi niya. Yun yung parang kailangan mong magpa-consult ulit, and then parang yun, yung surgery, ganon. So, it prevents you from walking long distances dahil sa spinal concerns. Tapos, do you have difficulty going to the bathroom? Sabi, hindi naman, sabi ko. Tapos, nung narinig ko yung mga ano niya na, sabi ko, anong age usually nag-occur yung mga symptoms? Sabi ko. Tapos, sabi niya, usually pag age mga 30, sabi niya, 30 plus. Sabi ko, kinabahan ako. Sabi ko, Doc, nasa 30 plus na po ako. Sabi ko. Tapos, sabi niya, hindi, sabi niya, you look good, you're in great shape, sabi niya. Okay naman, sabi niya. Pero yun, yung ako, yung pinaka-concern ko lang is yung nadadapa ako. yun yung ano ko. Iba yun. Hindi yun sa, medyo pwede siyang maging related sa spinal stenosis, pero kailangan pang i-ano. Totoo ba, Gloria, na mas maiksi daw ang life expectancy ng little people? Wala naman pong ganun. Okay. So, that's not true. It's a myth. Oo. So, yun, depende pa rin din sa diagnosis. Like, kunwari, meron akong isang na-meet sa US na yung diagnosis niya is obsessed-mode dysplasia. So, very rare yun. Parang sinabi na hanggang 5 years old lang yung life ano niya. Pero, ilang taon na siya ngayon? Nasa 10 plus. Alam ko na, Glorian, you established big dreams for little people because you're also seeking some kind of legislation in support of little people. Ano ba yung gusto ninyong mangyari sana? Or representation for little people sa Kongreso? Oo, yung ano kasi namin is yung magkaroon din ng yung batas. Like, kunwari sa US, meron, or sa ibang, actually, hindi lang sa US, kahit sa ibang mga bansa, dinideclare, meron na silang parang batas doon na every October is Dwarfism Awareness Month. Okay. So, ayun, yun din sana yung ano ko dito na sana magkaroon din ng parang law na i-declare din yung October, di ba October is teacher. Paano ba nakakatulong sa isang grupo yung pag may batas na to declare something? Well, para aware din yung mga tao na nag-e-exist pala itong grupong to. Kasi malaking tulong din siya sa pagdating sa awareness. Kasi yun nga, hindi ko pa masasabi talagang well-established na. Pero nandun pa rin kasi kami talaga sa stage na yung awareness. Nag-enhance ng awareness. Mga ka-Net25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!